Ang sining ng pelikulang Pilipino, partikular ang industriya ng aksyon, ay hindi makukumpleto kung hindi babanggitin ang pangalan ni Ronald Naldo Ricketts na mas kilala ng publiko sa pangalang Ronnie Ricketts. Isinilang siya noong 26 ng Mayo 1965 sa lungsod ng Maynila mula sa mga magulang na sina Max Ricketts at Edith Naldo. Lumaki siya sa isang pamilyang may malalim na pagpapahalaga sa disiplina at palakasan, kung saan naging malaking bahagi ng kanyang kabataan ang kanyang mga kapatid na sina Christopher Ricketts at Alex Ricketts. Sa murang edad na 5, nagsimula na siyang mag-aral ng iba't ibang uri ng martial arts sa ilalim ng gabay ng kanyang nakatatandang kapatid na si Christopher. Ang impluwensyang ito ang naglatag ng pundasyon para sa kanyang magiging karera sa hinaharap, hindi lamang bilang isang atleta kundi bilang isang kilalang personalidad sa telebisyon at puting tabing. Nagtapos siya ng kanyang pag-aaral sa mataas na paaralan ng Philippine Christian University bago tuluyang pumasok sa mundo ng sining at libangan. Bago makilala sa larangan ng pag-arte, nagsimula muna ang kanyang karera bilang isang ramp model para sa mga kilalang tatak ng damit tulad ng Cinderella noong unang bahagi ng dekada 80. Ang kanyang magandang tindig, tikas at talento sa martial arts ang naging dahilan upang mapansin siya ng RVQ Productions, ang kumpanya ng pelikula na pagmamay-ari ng itinuturing na hari ng komedya na si Dolphy. Noong 1982, formal siyang ipinakilala sa publiko sa pelikulang My Heart Belongs to Daddy, kung saan nakasama niya sina Dolphy, Nida Blanca at ang nooy sikat na batang aktres na si Maricel Soriano. Ang proyektong ito ang nagbukas ng pinto para sa iba pang mga pelikulang tulad ng I Love You, I Hate You noong 1983 at The Graduates noong 1986 sa ilalim naman ng Regal Films. Sa mga unang taong ito ng kanyang karera, madalas siyang gumanap bilang katunggali o kaya naman ay katambal ng mga sikat na bituin na unti-unting nagpatas ng kanyang antas bilang isang sumisikat na aktor. Ang tunay na rurok ng kanyang kasikatan ay naganap noong huling bahagi ng dekada 80 hanggang sa buong dekada 90, kung saan itinuturing siyang bilang isa sa mga nangungunang action stars sa Pilipinas. Nakilala siya sa kanyang kakaibang estilo ng pakikipaglaban na hindi umaasa sa mga peking epekto kundi sa totoong bilis at lakas ng kanyang mga sipa at suntok. Sumikat siya ng husto sa mga pelikulang tulad ng Uzi Brothers 9mm noong 1989 kasama sina Sonny Parsons, Target Maganto noong 1989, Gapos Gang noong 1989 at Baril Ko ang Uusig noong 1990. Ang kanyang natatanging kontribusyon sa industriya ay higit pang napatunayan ng itatag niya ang kanyang sariling kumpanya ng pelikula, ang Rockets Productions, kung saan ginamit niya ang pangalang Ron Rick bilang direktor at manunulat ng kanyang mga sariling proyekto. Ang mga seri ng pelikulang Mano Mano tulad ng Mano Mano noong taong 1995 at Mano Mano 2, Ubusan ng Lakas noong 2001, ang nagluklok sa kanya sa rurok ng tagumpay bilang isang independenteng tagalikha ng mga dekalidad na pelikulang aksyon. Sa kabila ng kanyang abalang schedule sa pelikula, nanatiling matatag at pribado ang kanyang personal na buhay, partikular ang kanyang buhay pamilya. Ikinasal siya sa aktres at mga awit na si Maris noong 18 ng Disyembre 1993 matapos ang isang makulay na kwento ng panliligaw na nagsimula pa noong panahon ng kolehiyo ng aktres. Ang kanilang biyayang kasal ay nagbuo ng 2 anak na babae na sina Marelia, Rosabel Ricketts at Rochelle Marie Ricketts. Kilala ang kanilang samahan bilang isa sa pinakamatatag sa industriya ng showbiz, kung saan ipinagdiwang nila ang kanilang 31 taon ng pagsasama noong 18 ng Disyembre 2024. Palaging binibigyan din ng aktor ang kahalagahan ng oras para sa pamilya at ang aktibong paggabay sa paglaki ng kanyang mga anak. Bukod sa kanyang mga anak kay Mariz, naging bahagi rin ng usapin sa kanyang nakaraan ng pagkakaroon ng anak na si Maron mula sa naging relasyon niya noon sa aktres na si Maricel Soriano. Tulad ng maraming sikat na personalidad, hindi din naiwasan ng aktor ang mga kontrobersya, partikular nang pumasok siya sa serbisyo publiko bilang opisyal ng pamahalaan. Nagsilbi siya bilang Pangulo ng Philippine Film Actors Guild at kalaunan itinalaga bilang Chairman ng Optical Media Board o OMB, isang ahensya na naglalayong puksay ng ilegal na pagpaparami at pagbebenta ng mga pirated na CD at DVD sa bansa. Noong taong 2010, isang malaking isyong musbong matapos ang isang operasyon o raid sa isang bodega ng mga pirated na produkto sa Sky High Marketing sa lungsod ng Pasig. Ayon sa mga ulat, ang mga nakumpiskang kagamitan at pirated discs ay binalik sa mga pinaghihinalaan ng walang kaukulang pahintulot ng batas na naging dahilan upang makasuhan siya ng graft sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Noong 15 ng Marso 2019, naglabas ang korte ng Sandigan Bayan ng desisyon na nagdedeklarang guilty ang dating opisyal na nag-atas sa kanya ng parusang pagkailanggo mula 6 hanggang 8 taon. Ang mahabang laban sa batas ay nagdulot ng matinding hamon sa kanyang reputasyon at emosyonal na kalagayan sa loob ng maraming taon. Gayunpaman,
Formal na nagbago ang takbo ng kaso nang umapela ang kanyang kampo sa pinakamataas na hukuman ng bansa upang ipawalang bisa ang hatol ng Sandigan Bayan. Noong 6 ng Marso 2022, naglabas ang Supreme Court ng pinal na desisyon sa ilalim ng GR No. 250867 na nagpawalang sala o nag-absuelto sa aktor mula sa mga nasabing paratang dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Sa mga pahayag na inilabas niya pagkatapos ng desisyon, inamin ng aktor matinding sama ng loob na kanyang dinala sa loob ng 10 taon habang nakabinbin ang kaso, ngunit nagpasalamat siya dahil sa wakas ay napatunayan ang kanyang kawalang sala. Ang pagkakabuwag ng kasong ito ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na linisin ang kanyang pangalan at muling bumalik sa kanyang mga personal na hilig nang walang anumang bigat ng legal na pananagutan. Matapos ng kanyang panahon sa pamahalaan at ang paghupa ng mga legal na usapin, napansin ng publiko ang kanyang unti-unting pagkawala sa mga regular na programa sa telebisyon. Ang pagbabagong ito hindi dahil sa kawalan ng interes ng industriya, kundi dahil sa kanyang paglipat ng focus patungo sa pagpapalago ng kanyang mga pribadong negosyo at advokasya. Kasama ang kanyang pamilya, itinuon niya ang kanyang panahon sa Naldo Ricketts Realty, isang kumpanya ng real estate na may mga operasyon sa Pilipinas at sa ibang bansa. Bukod dito, ang kanyang kumpanya na Rackets Production ay patuloy na nag-aasikaso ng mga distribusyon ng mga nakaraang proyekto at pagpaplano ng mga bagong konsepto. Ang pinakamalaking negosyo na malapit sa kanyang puso ay ang pagpapatakbo ng sariling mga pasilidad para sa pagsasani ng martial arts, kung saan ibinabahagi niya ang disiplina ng tradisyonal at modernong pakikipaglaban sa mga bagong mag-aaral. Sa kasalukuyang taon ng 2026, ang aktor ay nanatiling aktibo at malusog habang pinamumunuan ng kanyang mga advokasya sa sports at sining. Ang kanyang pinakabagong pinagkakaabalahan ay ang pagbubukas ng isang bagong gym noong 25 ng Marso 2026 na dinaluhan ng mga kilalang personalidad sa mundo ng martial arts upang bigyang pugay ang huling kahilingan ng kanyang yumaong kapatid na si Christopher. Dahil sa pamamahala ng pasilidad na ito, regular siyang nagbabahagi ng mga video sa social media platform tulad ng TikTok at Instagram. Sa mga videong ito, ipinapakita niya ang mga pagsasanay sa pagtatanggol ng sarili gamit ang sining ng arnis, kali at sagasa Filipino Unarmed Combat. Isang malaking kaganapan sa kanyang karerang naganap kamakailan nang magbalik siya sa telebisyon sa pamamagitan ng isang malaking programa. Noong 6 ng Enero 2025, formal na ipinalabas sa GMA Prime ang serye Mga Batang Riles kung saan gumanap siya bilang isang maestro o guro na nagtuturo ng martial arts sa mga kabataan sa kwento. Hindi lamang pag-arte ang kanya naging tungkulin sa nasabing programa dahil siya rin ang nagsilbing fight director at direktor ng serye upang matiyak na ang kanyang sariling tatak ng martial arts ay maipakita ng tama at ligtas ng mga aktor. Ang programang ito ang naging patunay ng kanyang talento ay may puwang pa rin sa modernong telebisyon at ang kanyang kakayahan bilang direktor ay patuloy na kinikilala ng mga malalaking kumpanya ng media. Ang proyektong ito ay nagdulot ng panibagong sigla sa kanyang karera habang pinagsasabay ang pagiging artista at tagapagsanay. Sa kanyang personal na buhay ngayon, ang aktor ay naninirahan sa Pilipinas kasama kanyang asawa na si Maris habang pinapanatilang malapit na ugnayan sa kanilang mga anak. Madalas silang makita magkakasama sa mga mahalagang okasyon tulad ng mga kaarawan at pagtitipon ng pamilya na regular ding ibinabahagi ng kanyang asawa sa publiko. Bukod sa kanyang pamilya, aktibo rin siya sa mga gawaing pangkomunidad at mga samahan tulad ng Rotary Club sa Pampanga, kung saan nakikilahok siya sa mga proyektong naglalayong tumulong sa mga nangailangan at magpalaganap ng disiplina sa pamamagitan ng palakasan. Ipinapakita na kanya kasalukuyang estado na matapos ang dinalang pagsubok sa nakaraan, nagawa niyang bumangon at mapanatili ang isang maayos, marangal at masayang pamumuhay na malayo sa anumang gulo. Kinikilala pa rin siya ng kanyang mga kapwa-atleta at kaibigan tulad ni Monsur del Rosario at iba pang mga guro ng sining bilang isang tunay na haligi ng sining na pakikipaglaban sa bansa. Ang kwento ng buhay ni Ronnie Ricketts ay isang malinaw na salaysay ng tagumpay, pagsubok at muling pagbangon sa tulong ng determinasyon at tamang prinsipyo. Mula sa kanyang simpleng simula bilang isang mag-aaral ng martial arts sa Maynila hanggang sa maging isa sa mga pinakasikat na pangalan sa kasaysayan ng pelikulang aksyon, napatunayan niya na ang tunay na disiplina ay hindi lamang nagagamit sa loob ng telon, kundi maging sa pagharap sa mga hamon ng totoong buhay. Ang kanyang pagkakapawalang sala sa mga maling paratang at ang kanyang matagumpay na pagbabalik sa telebisyon sa pamamagitan ng mga batang riles ay nagpapakita ng kanyang pamana sa sining ay mananatiling buhay at makabuluhan.